Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyong lahat mga kasundo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rolando. Nakatira po ako dito sa isang barangay sa Capiz. Ang edad ko po ngayon ay 53 na. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan noong binata pa po ako. Naganap po ang mga pangyayaring ito noong dekada 60. Itong mga panahong ito, Kuya Bari, inaya ako ng kaibigan kong si Marlon na manggapas ng palay sa kabilang barangay dito sa Capiz. Ayon sa kanya, malaki umano ang kanyang kinikitang pera sa loob lang ng isang araw. Nagkataon namang wala po akong trabaho at wala rin akong ginagawa ng mga panahong iyon. Kaya pumayag akong sumama sa kanya na magtrabaho doon. Wow, ayun, ayos tol. Thank you. Aasahan ko yan. O paano, aalis na ako ha. Dadaanan na lang kita dito sa bahay niyo bukas para sabay na tayong pumunta sa trabaho. Wika ng kaibigan kong si Marlon. Oo tol, makakaasa ka. Sige, daanan mo na lang ako dito bukas. Tugon ko dito. Pagkatapos naming mag-usap ay umalis na ang kaibigan ko. Habang ako naman ay pumasok na sa loob ng bahay at nagpaalam sa aking ina na maggagapas lang ako ng palay bukas sa kabilang barangay. Ano kamo? Saang barangay ka magtatrabaho? Sindak na tanong ng aking ina. Binanggit ko ulit sa aking ina kung saan ako magtatrabaho. Kaya naman mas lalong lumakas ang boses nito at nanlaki ang mga matang nagsabing, Naku Rolando, hindi mo ba alam na marami akong nasasagap na balita tungkol dyan sa barangay na napupuntahan mo? Marami daw nakatirang aswang doon. Hindi ka ba natatakot bata ka? Ay naku naman, si nanay naman, hindi naman aswang po ang pakay ko doon kundi trabaho. Pabirong wika ko sa aking ina. Mas lalo naman itong nagalit at nagsabing, At talaga nga namang nagawa mo pang magbiro ha? Matakot ka nga sa sinabi mo. Kasi naman inay, hindi naman talaga totoo ang mga aswang-aswang na yan. Isa pa, dito na ako lumaki sa barangay natin. Wala naman akong nababalitaang may aswang dito. Reklamo ko sa aking ina para payagan lang niya ako. Nangihinayang kasi ako, Kuya Bari, sa kikitaing pera kung nakatambay lang ako. Ay naku, bata ka. Bahala ka na sa buhay mo. Malaki ka na. Alam mo na kung ano ang mga dapat mong gawin. Basta ako ha, pinaalalahanan kita ha, hindi ako nagkukulang sa'yo para din ito sa ikabubuti mo. Paninermon ng aking ina. Di kalaunan ay napapayag ko rin ang aking ina sa kadahilanang mayroon siyang maintenance na gamot. Kung kaya, mas kailangan ko talagang maghanap ng pera para may pangbili ng gamot niya. Kinabukasan nga ay maagang dumating si Marlon, kaya nagtungo na kaagad kami sa kabilang barangay. Para hindi kami abutin
ng mahigit 1 oras sa paglalakad ay naisipan ng aking kaibigan na maghanap kami ng ibang daanan na mas malapit lang patungo sa pupuntahan naming barangay. Napansin kong pumasok kami sa isang masukal na talahiban at naglalakihang mga puno. Sinundan ko lang ang kaibigan kong si Marlon dahil mas kabisado niya ang daanan. Hanggang sa makalipas ang mahigit kalahating oras ay dumating na kami sa barangay na pupuntahan namin. Naglakad po kami papasok ng barangay hanggang sa makarating kami sa dulo ng baryo. Pagkadating naming doon ay nakita ko na ang napakaraming taong naggagapas. Kaya naman nag-umpisa na kaagad kaming maggapas ng aking kaibigan. Makalipas lang ang ilang oras at maghapon na ay pinagpahinga muna kami ng may-ari upang magmerienda. Nakita kong may dala itong isang malaking kaldero na punong-puno ng lugaw at mga lamang buto-buto. Kaya nakaramdam ako ng gutom at pagkatakam. Dahil sa ngayon pa lang ako makakatikim ng lugaw na may laman. Noong akmang kukuha na sana ako ng plato, nang bigla akong sinuway ni Marlon at hinatak papalayo sa nag-uumpukang mga taong kumakain ng lugaw. Teka. Huwag kang makihalubilo sa mga kasama natin. Tsaka huwag kang kumain ng lugaw ha. Yan dala ni Bossing. Seryosong wika nito bago uminom ng tubig. Ha? Bakit naman pre? Mukhang masarap pa naman ang lugaw na dala ni Bossing. Nakakagutom yung amoy. Tugon ko sa aking kaibigan. Basta, makinig ka lang sa akin ha, para hindi ka mapahamak. Anya pa at dagdag pa nitong sinabing, ito, tingnan mo. Nakita mo ba yung iba nating mga kasamahan na hindi kumakain ng lugaw? Tumango naman ako sa tanong nito at tinanong kung bakit nga ba hindi rin sila kumakain ng lugaw. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Alam mo bang dahil may lahing aswang yang amo natin at yung mga kumakain ng lugaw na dala niya ay mga aswang rin. Isa pa, yung karning nilagay sa lugaw ay karne ng tao yan. Kaya nga, magmula nang pumunta ako dito at nagtrabaho, hindi ako kumakain ng mga dalang pagkain ng amo natin. Mahirap na, baka mayanggaw tayo. Pagpapaliwanag nito sa akin. Nagulat naman ako sa narinig kong sinabi ng aking kaibigan at napatingin ako sa amo naming abala sa pagsandok ng lugaw at ibinibigay sa iba naming kasama. Ano ka ba? Huwag ka nga magbiro ng ganyan pre. Paanong magiging aswang yung amo natin? Tingnan mo ang bait-bait ng mukha. Parang ang hindi makabasag pinggan eh. Sambit ko dito. Hindi naman sumagot ang aking kaibigan at sa halip ay kumuha ito ng plato at pinalagyan ng lugaw at lamang karne. Pagkatapos nitong kumuha ng lugaw ay bumalik na ito sa pwesto namin. Oo, akala ko ba aswang ang amo natin? Bakit kakakain ng pagkain dala niya? Pagtataka kong tanong sa kanya. Tiyonggo ka. Halika. Patutunayan ko sa iyong karne nga ng tao ang laman ng lugaw na pinapakain ni Bossing sa mga tao. Tugon nito sa akin at may dinukot ito sa bulsa. Nang makuha niya ang bagay na nasa bulsa niya, ay napagtanto kong 3 piraso ng kalamansi iyon.
Kaya nagtataka ako at nagtanong ng, "Tol, anong gagawin mo siya sa kalamansi? Pasasarapin mo yan, tama ba?" Hindi naman niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay isa-isang hiniwa niya ang 3 kalamansi. Pagkatapos ay ipiniga iyon sa lugaw. Noong pumatak na ang katas ng kalamansi sa lugaw, ay nagulat na lang ako dahil ilang sandali pa ang lumipas ay bigla na lang umalingasaw ang napakabahong amoy na nagmula sa platong may lamang lugaw. At nang titigan ko ang lugaw ay unti-unti yung bumubula na parabang napapanis ito. Hanggang sa nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang karning nakahalong kanina sa lugaw ay bigla na lang naging daliri ng tao at mata. Kaya kamuntikan na akong sumigaw dahil sa aking pagkagulat. Dahil hindi ko lubos akalaing totoo pala ang sinasabi ng aking kaibigang aswang nga ang amo namin. Bigla ko ring naalala ang sinabi ng aking ina na maraming ang naninirahang aswang sa barangay na pinagtatrabahuhan namin ni Marlon. Ano? Naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Aswang talaga ang amo natin? Direktang tanong sa akin. Pagkatapos ay naghukay siya ng lupa na malapit lang sa pwesto namin. At noong medyong kalaliman na ito, ay ibinaon niya ang lugaw na may kasamang karne ng tao bago tinapakan ang lupa. Teka, paano mo nalamang aswang ang amo natin? Pagtataka kong balik ng tanong dito. Kinwento niya naman sa akin na minsang ginabi siya ng uwi at nakalimutan niyang ang perang sasahurin niya ng araw na iyon. Kaya bumalik siya sa bahay ng amo namin. At noong akmang kakatok na sana siya sa pintuan ay nagulat na lang siya dahil nasilip niya sa may bintanang nilalantakan ng pamilya ng amo namin ang isang karning hilaw. At may kumakatas pa umanong iyong dugo. Anya, mabuti na lang at hindi siya nakaramdam ng gutom nang maghatid ng pagkain ng amo namin ng araw na iyon. Kaya hindi siya nakakain ng pagkain dala nito. Sinubukan niya rin noon na lagyan ng kalamansi ang mga pagkaing dinadala ng amo namin. At palaging ang ganoon ang nangyayari. Iba't ibang parte ng katawan ng tao ang kanyang nakikita sa mga pagkaing dinadala nito. Kung ganoon, bakit hindi ka umalis dito sa pinagtatrabahuhan mo? Tanong ko sa kaibigan ko. Alam mo, kahit mga aswang ang mga iyan, mababait sila. Basta't huwag mo lang unahan ng katarantaduhan. Isa pa, kailangan ko rin ng pera, tol. Alam mo namang ako lang ang naghahanap buhay sa amin. Tugon nito sa akin. Ipinagpatuloy po namin ang trabaho nung araw na iyon. Ngunit ako po ay ilang na ilang sa aking paligid dahil alam ko na mga aswang ang nasa tabi ko. Hindi naman po nagtagal, Kuya Bari, ay natapos rin ang aming paggapas. Ngunit ang kaba sa dibdib noong araw na iyon ay hindi po talaga mawala-wala. Nakauwi naman po kami ng aking kaibigan ng matiwasay ng hapong iyon, Kuya Bari. At nakuha ko rin ang sahod ko. Kaya naman napagpasyahan kong hindi na ako muling babalik pa sa trabahong iyon. Magmula po nang umayaw ako, Kuya Bari, ay hindi na rin bumalik pa ang aking kaibigang si Marlon sa paggagapas sa barangay na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento,
tungkol sa aking karanasan. Maraming salamat po. Naway isa ako sa mapalad na mabasa niyo ang aking kwento. Gumagalang, Rolando. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.